Misis ko that time. But thanks be to God. Lahat yun ay patotoo that when you seek God's powerful presence, tunay kikilos ang Diyos. Sabihin sa'yo ng misis mo, wala tayong budget dyan. Kaya layo pa ng ospital. Si Nanay Yancy, mamilita kasama natin kayo, no? Sama. Hindi po ba ang lapit lang sa bayan? On 8 kilometers po yun ang layo. 13 years din po kami doon. Thanks be to God. When you become faithful unto the Lord, promotion will follow. Salamat sa Panginoon. Dati mga anak ko, lagi daw na kayo dito ni Bishop dito sa inyo. Dalawa kong anak, ngayon, papuri ko sa ating Diyos sa buhay. Sila na po ay graduate at may mga trabaho na po sila. Parehas po na industrial engineering. Si Joshua, birthday niya kahapon. Tapos si Bless, yung May 12 naman, si Joshua nasa Philippine Children Medical Center under corporate planning. Thanks be to God, regular nga rin po siya doon. Papuri sa Diyos. Si Bless naman nasa Toyota, North EDSA Service Center. Lagi niya nakikita doon si Sister Geraldine. Nagpapagawa doon. Salamat sa Panginoon. Sila yung mga pinagpala ng Diyos. Dahil lang may naglingkod sa Diyos. At nakita nila kung ano po ang paglilingkod sa Kanya. Just imagine, nakala ko, dati yung anak ko na hindi ko mabilhan ng 5 pesos na dirty ice cream, akala ko maging Corinthians. Pero ayun siya yung all out pagdating. Kung may hiningi ako sa kanya, all out yung anak ko niya. Si Joshua, alam ko naman na medyo may edad na, 27 years old na, kaya yung mga dalaga, kung gusto nyo, payari ka mo. Wala pang girlfriend yung anak ko, kaya binibig ako sa inyo. Okay. So, ang babaeng balong ito, ang kanyang bahay naging lugar na himala. At yung mga himala na naranasan namin ay dahil sa paglilingkod sa atin. Dapat ganun din, ang bawat isa dapat may kwento pa para sa kapurihan ng Diyos. Naranasan mong himala na nagmumula sa Panginoon at ngayon, dahil sa naranasan mo, yun din ang may kwento mo. Marami pa kaming karanasan. Mga pagpapala, mga himala ng Diyos, pati patay, mabuhay. Ito, panghuli na lang. Meron pa akong therapy. Sabi nga, katawang sa bahay, nag-therapy mo ito. Kasi ng rather, 7:30 to be exact, pumunta ako sa kanilang bahay at tinerapi ko siya. At nung tinerapi ko siyang gano'n, nakaupo siya, mamaya sabi niya, Pastor, nag-iiyo. Ang pagkakamali ko, mga kapatid, hindi ko dinouble check ang kanyang pulso. Hindi ko siya binili. Kaya nung tiniterapi ko, magmula ulo hanggang sa balikat niya, mamaya-maya sabi niya, Pastor, naghihiyo ako. Pagkasabi niya gano'n, sabay bagsak ng ulo mo, tapos umihi. Nakaihi na po yung tiniterapi ko. Sabi nung asawa niya, Pastor, dalhin na natin sa ospital. Umiiyak na po sila mag-ina doon dahil nakita nila laylay na ang ulo ng asawa.
Tinignan ko yung kamay, itignan ko yung kamay. Pinusuhan ko, wala nang puso. Umiitim na po siya. Mga 5 minuto. Yung kanyang kalalagayan na ang sabi ko lang sa Diyos, Lord, tinawag mo ako dito para hindi pahiyain para sa pamilyang ito, kundi makayag ang iyong kalooban at ang iyong kalinlingan sa tahanan ito. Within that 5 minutes, nagano'n yung kanyang kalalagayan, as is wala na, patay na po yung kinetherapy ko. Pagkasabi ko na hindi na ako pahiyain, nagising ang pasyente. Nabuhay muli. Kaya mamaya, sinong magpapari sa akin? Umiiyak na. Wala nang pag-asa, patay na. Tapos yung kamay niyang gano'n. Pansa. Isin na po, nagbabayulet na po yung kanyang mga kamay. Nakikita na po kayo ng ganong sitwasyon. Pag ang isang tao nakaihi na, lahat na nakita ko nakaihi na, dire-diretso na po patay. Pero yung mga pagkakataong yun, thanks be to God, hindi niya ako pinahiyak sa pamilya niya. Nakaihi man o naman nangyari sa kanya, but I believe God, His miracle is still working on that situation for that family. At yun, napatutuon niya. Sabi niya, namatay ako ng ilang minuto, pero ako'y binuhay ng Diyos. Hindi ako nagpatinag sa mag-ina niya na sabi, pupunta na po namin sa ospital. Well, meron silang sasakyan, pero hindi po ako nagpatinag. Ang ginawa ko lang, naipagdil ako sa pera. Lord, hindi mo ako pagdiyan sa pamilya. Let your miracle speaks of who you are in this family. 5 minutes na buhay ang patay. Doon sa Ilocos, meron kaming pinag-pray, mag-asama. Pinag-pray ko namin, 1 linggo patay. Dahil na naman, 4 stages lung cancer. Ano po ang masasabi ko natin doon? Kami lang po yung hinintay noong pasyente yun. Pinatanggap ko namin siya at ando naman galang na galak yung pasyente. Okay? At pagkatapos noon, namatay na po siya. So complete healing. Eh sinong gustong complete healing dito? Hindi, libre po to. Pag-pray. Maraming kwento. Okay, seek God's presence. And the last one, stay persistent and pouring. Stay persistent in pouring. Habang ang balong ito, iba yung balo, lagay siya ng lagay ng langis. Ang langis, ayan. Hanggang sa verse 6 nga na. Hindi alam ng iba na puno na ang lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan, puno na ang lahat, sagot ang kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Anong ginawa ng babaeng balong ito? Ginawa niya, patuloy pa rin po siyang naglalagay ng langis. She just keep on pouring and pouring every vessel. At nung wala na pong lalagyan, ano po nangyari? Tumigil na rin po ang daloy ng langis. Nakikita na po natin dito yung persistency ng babaeng balong nito sa kanyang kalalagayan, sa kanyang mga anak, ganoon na lamang. At dahil mayroong instruction ng Diyos sa kanya, wala siyang ibang ginawa, kundi sumunod. At alam niyo, habang kayo sumusunod sa Panginoon, you're seeking the presence of God, yung buhos ng pagpapala ng Panginoon, hindi niyo masupat talaga.
Kung si Noah keeps building the ark. Ilang panahon din yung kanyang ginugol. But he stayed persistent. Si Joshua, walking the wall of Jericho. Ilang beses. They always keep on marching. Elijah always keep on praying hanggang andun ang tinig ng Diyos na sila lumiko. At pag andun ang tinig ng Diyos, lalaman po natin, that's the time miracles happen. Ang babaeng balong ito, nung wala na po ang lagayan, na-stop na rin po ang daloy ng langis, that's the time. Eh, kita po natin preparation for them. Okay. But when we shut in for supernatural, the third one na ating titignan is to step into supernatural surplus. Step into supernatural surplus. Na nung huminto ang daloy ng langis, kapatid, that's the time na hindi naman po tumigil ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Dahilan na sangkit sa verse 7, ipagbili niya yung langis. At kung titignan niyo yung context na yon, hindi lamang po nabayaran na magkakayaran. Nabayaran yung kanilang utang, but also secured ang future ng mag-iinang ito. Marami pang surplus. Parang di kayo naniniwala. Marami pang sobra. Kaya kapatid, bago mag-manifest ang miracle sa buhay mo, pinag-isipan ka na ng Diyos. Na hindi ka lang ngayon, pati future mo, pinaghandaan ka na ng Diyos. Ang babaeng balong ito, ganyan yung kanyang naranasan. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Pati future po nila. Remember the Lord Jesus Christ? Nung itinaas niya ang 5 tinapay at 2 isda sa John chapter 6, saan nanggaling yun? Sa bata, di mo ba? Mga bata, 5 tinapay at 2 isda. Ano ginawa ni Jesus? Inaas, pinanalangin. Ilan yung napakain? Sino na mong gutom? Wala. Ilan po? Ano makain? 5,000. Walang pahong. Mga bata at mga babae po ito, hindi pa nabilang. Pero, diba, ang dami pang sobra. Ilang sobra? 12 basketfuls. Yung mga sobra na yun, okay, binibenta sa bakery. 12 basket. Surplus, sobra-sobra. Kaya titignan nyo, when you step to the supernatural, kapatid, hindi lang yung pangangailangan mo ngayon ang sinasagot ng Diyos. Kundi pati future mo, intended yan, kapatid, para sa supernatural blessings. Okay, para sa'yo. Dahil lang, experience God's overflowing abundance. The next one is to eliminate every existing burden. Yung mga supernatural provision na yun, yung burden ng mag-iinang ito, na wala, nabayaran po nila yung kanilang utang. Amen? At kapatid, pag nabayaran ng yung utang, huwag ka nang mangutang. Hindi yan ang disenyo ng Diyos. Dahil ang Diyos sa iyong pinaglilingkuran, He's the God of abundance. Magpakatotoo tayo. Sino dito ang may utang talaga? Sa 2, 3, 4, 5, 6. Yung mga iba, yayamanin. Pati po ako may utang ako. May utang.
Pero, napabayaran. Binabayaran ng Diyos. You are not the borrower, but you are the lender. Mga anak ng Diyos, yung pagpapala ng babaeng balong ito, mapunuan, masagutan yung kanilang pagkakautang, meron pa silang pang future. That is the word eliminate every existing burden. Life real problems. In the hands of God, kapatid, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Awit yun, di ba? Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Kaya paangat ng paangat ang buhay ng mga anak ng Diyos. Payaman ng payaman. Salamat sa tatlo. Ayaw mag-amin. Yung mga iba ang gusto nyo. Pahirap ng pahirap. Hindi yan ang disenyo ng Diyos. Kundi pabuti ng pabuti ang mga anak ng Diyos. And the next one is expand into extraordinary destiny. Kapatid, ang pagtsatsaga ay paghahanda para sa isang future. Yung pagtsatsaga ng babaeng balong ito, nakikita po natin ang resulta, merong extraordinary destiny na niyanda ng Diyos. At sa pagkakataong ito, ating po tinatalakay and invest to limitless miracle, ang miracle ng Diyos still available. Ganyan mo lang, sumunod sa Kanya. Sikapin mo sa pamuhay ang Kanyang salita. Pag-invest ka sa karya ng Diyos. At patuloy pagtiwalaan sa Jesus na ating Panginoon. Kung anong ginawa niya noon, kaya pa rin niyang gawin sa iyong sitwasyon. Kapatid, ang hamon. Sabi ko po kanina, the size of your vessel determines the size of your expectation. Ano po ang expectation niyo po ngayon? Let it be concise doon po sa size ng sisidlan na hawak mo ngayon. Pag ang sisidlan mo ay malaki, malaki rin po ang pagpapala na ibubuhos mo. Pag ang sisidlan mo ay maliit, hindi pa bukas ang isarado. Katulad na lang, sino dito yung gumagawa pa pag umulan, meron po kayong drum. Drum na sinasahod, pansahod. Pag umulan na, may kita nyo, di ba yung mga drums? Pero, hindi mo mapupuno ang drum na yon kahit gaano kalakas ang buhos ng ulan kung ito'y sarado. Ganon din po ang pagpapala ng Diyos. Dapat ang bawat isa ay napas tayo sa kanyang mga instruction at sa kanyang pagtuturo sa bawat isa. Step into supernatural surplus. Surplus may sobra-sobrang pagpapala ang Diyos sa bawat isa. This is a preparation for us. Mag-invest ka na lamang po, mag-invest ka na kayo. Buhay ko. Itong patutuo sa bawat isa. Nung kami naglingkod sa ating Panginoon, hindi na po kami nagdalawang isip for 20% tithes. Iba pa po yung aming seed. Iba pa po yung aming first fruit. Every January po yan nagpo-first fruit po kami. Kahit gaano kalaki o kalikit ang natatanggap po namin. Basta tithes ang pinag-usapan
We never withhold it. Laging 20% po yan. Kaya dyan po kami inumpisahan ng Diyos. At dyan din ako nagtitiwala sa ating Panginoon. Na anuman yung mga tinatamasa po namin ngayon, kakibat ng miracle ng Diyos sa mga anak po namin. Ganon din sa ministeryo ng pinagkatiwala ng Diyos, ay dahil lang sa konektado po kami sa accounting section or opisina ng Diyos. Kaya sa mga hindi pa nakaranas ng himala pagdating po sa finances, you cannot outgive God. Magtiwala ka lamang. Hindi po kami nag-murder, hindi po kami pati mga problema namin, nung nasa mission field po kami, hindi po kami nagsabi kahit dito sa Maynila. Alam niyo, tinatanggap po namin noon, weekly, 500 pesos. May dalawa na po ako anak. At nung dumating yung punto na ako'y nag-aaral sa Bible School, ganun pa rin, 500 pesos. Hindi na tumaas yun. For 13 years. Pero nalaman niyo po ba na kami nagkulang? Hindi. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Sabi nga ng asawa ko, Father, you said in your word that we will eat the best of the land. Ano po kung Isaiah chapter 1, it is your promise, Lord, that we will eat the best of the land. Ano ang best of the land ng Ilocos? Empanada. The best of the land. Pagdating sa probinsya, bahay kubo. Gulay. And noon, araw-araw, may kakatok sa church. Pastor! Buksan ko, wow, bahay kubo. Praise the Lord. Salamat sa iyong buhay, kapatid. Pagpalaking ka ng Panginoon. Mas maraming gulay ang iyong mararanasan makaharvest. Isang ligo, kapatid, na laging may kumakato. Laging bahay kubo. Dahil lang sa confession ng asawa ko, we will eat the best of the land. Kaya araw-araw, puro kami gulay. Kaya nung sabi ng asawa ko, Lord, bananas mo naman sa amin ang karne. Isang linggo, puro bahay kubo. Karne naman, Lord. Lord, kinalunisan, alas 4 ng madaling araw. Ay kumatok. Pastor, pagbukas ko, kapatid, bagong tatay ang karne ng bago. Eh, nung narinig ang asawa ko, sumigaw po siya ng Hallelujah! Buhay ang aking Diyos. Praise God. Pag naranasan nyo ang mag-mission, kapatid, at wala kayong kakilala doon sa mission field, talagang ang saya-saya. Nung umalis na po sila, iniwan na po ako doon sa mission field. Ito na lang po. Nung umalis na po sila sa akin, ay doon sa Ilocos, that's the time na napakalikod po ako at tumiiyak na ako. Bakit? Nag-iisa na naman po ako. At isang taon na ako lang po doon sa mission field. Ang pamilya ko andito po sa Urbano. Andito po sa Quezon City. Ito mahaba-habang kwento pa. Pero nung yung isang taon na yun, kahit yung anak ko, laging every week, lagi nasa hospital kasi asthmatic na sila sa time. Tatawag yung asawa ko, dito kami sa hospital, sa Minnesota. Every week po yun. Lagi po siyang nagpapausok. Eh, lagi kong dinadalangin sa Panginoon na mag-miracle ang Diyos sa alam niyo,
Yung dating asthmatic na bless, siya po ay pinaglalan ng Diyos. Siya po ay dinapagpagpagpag. Hindi na po siya asthmatic ngayon, kundi siya na po ay napakagandang anak ng Diyos. At blessed na blessed. Sa mga kalalakihan, baka gusto niyo, alam mo na, validate na. But thanks be to God, lahat yun. Wala kami maipawento sa inyo kung hindi ko po naranasan, hindi ko namin naranasan. Ang miracle ng Diyos ang tama. At dahilan, limitless miracle kapatid, pati provision ng Diyos, aakaw pa rin sa kita. Bawal sa pangangatawan, pagpapalaki ka ng Diyos. Yung future mo, ihanda ka ng Diyos. Ano lang gagawin mo? Surrender, shut in, and step into supernatural surplus. Makbang ka lang sa pananampalataya, God will make a way. Thank you. Hallelujah. Lord, ayaw namin magkulang ng noon. Nalang ng Tagalog, yung unang worship. Ikaw lang ang pag-asa ng Diyos. At patuloy din mo, Diyos, ang aking matinig, tinig ng pagpupulit pagsamba, dahil ikaw lang ang pag-asa ko namin ng Diyos. Lord God, continue to unveil yourself to this place. We will declare, Father God, that you are our hope. A God that cannot lie to all your promises and kindness, because all your promises and wants are disappointed. You are alive. You are the love and light of this church. Biyaya mo sa
hindi nagkulang. Nag-umawa o Diyos sa iyo sila ng pagpapala. Ganun din sa bawat tinamig na mga na, bawat suliranin, ikaw ang katulungan. Ikaw din o Diyos, ang Diyos ang himala na patuloy, Panginoon, may bagtayog sa bawat tahanan at sa iglesia nito. O Diyos, bilang iyong lingkod, dinideklara ko, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala. Ganun din, Panginoon, ang himala na nagmumula sa iyo. Ganun din, O Diyos, ang katugunan ng bago at higpit panalangin ng mga anak sa oras na ito. Continue, Lord God, to meet them right now in the mighty name of Jesus. And I decree, declare, Father God, fullness, completeness be upon them today. Lord, let your healing thoughts, as well as, Lord God, your deliverance and restoration, reign and rule upon their lives from the crown of their heads to the sole of their feet right now in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, that you will confirm the incredible signs and wonders upon our needs right now. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po, Pastor Pio. Ayan, sige po, maaari na po tayo makaupo muli. Sige po, dadapat na rin po tayo sa karugtong ng ating gawain ang pagbibigay. Sige po, inaanyahan po ang bawat isa na dalhin na po rito sa harapan ang kanilang tithes and love offering.